good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong ate Jaja. Day 2 of our vlog today and bumaba ako to get hot water for coffee and eto beshes yung view outside our room. Tingnan nyo. Diba? It's so beautiful. And ito naman yung room namin. Yan. This pretty kubo is our room. And even the steps is made out of marble. Alma! Sumunod ka pa. And tinatakulan niya ako kanina, but I guess I made a friend. As a Miss Congeniality, Alma is here. Anyway, that's it. We can have our coffee now because around 8:30, darating na si Kuya Orly for our tour. I'll see you guys in a bit. Good morning, Mare. So, today is our day tour na, Beshi. So, samahan nyo kami sa buong maghapon namin ng paglilibot around Romblon. So, that's our vlog for today. We are just going to wait for Maring Verna and andito na yung ating tour guide, si Kuya Orly. Kuya Orly! Hi, Alma! Oh, si Kuya dito. Hello po. Hintayin ko lang po yung friend ko. Let's meet Alma. Uy. Psst. Hi, Alma. Yan. Yung eyes ni Alma ganyan kasi bulag na raw yun si Alma eh. Ayan. Tapos Kuya Orly. Hi, Kuya Orly. Orly nga po, no? Yes, Ito po ating tour guide for today. Ayan. Nagva-vlog ka rin, Kuya? Hindi na? Pero dati nagva-vlog po kayo? Bira lang, live lang. Facebook Live. Ayun. So, lalagay ko yung description. Lalagay ko yung Facebook page niya and description sa description down below. Or yung contact details niya dito. So, pwede ko lang ilagay yung contact number niya dito sa screen ito. Sa side na yan. Yan. Yan yung contact number niya. So, you can text him, call him if magpapahanap kayo ng tour guide. Actually, meron din siyang island hopping. So, maraming tours. Ano po ba usually, Kuya, yun? Pwedeng magpa-customize ng tour sa'yo. Yung halimbawa, kung saan nila gusto pumunta. Yun. Gusto nila mag Cresta de Gallo, pwede rin. Ako mag-ano siya ng taon nila. Punta Cresta de Gallo. So, yun, Beshies. At saka pala, siya rin yung nag-help sa amin mag-book ng dito sa Talipasak Beach Resort. Sinabi lang namin na kailangan namin ng accommodation for how long and then siya na yung nakipag-usap at nakapag-coordinate dito sa resort. So, parang hassle-free talaga on our end yung tour na to. Tapos, 1,300. For 2 lang yun, Kuya. Paano pag-apat na sila magkakasama? Magkano yung bayad sa land tour? Kung apat ma'am? Opo. 1.6 ma'am. Oh, yun, 1.6. Additional lang po. Yun. Pero pag dalawa, 1.3. Tas, Minimum yan ma'am, 1 packs. To, pag ah, tatlo ma'am, 1.5 yung charge ko. Pagka Okay. apat sa 1.6 guide na ako. okay. So, yun, Beshies. Yun pala. So, pag isa hanggang dalawa, 1.3. Hanggang tatlo, Kuya, tama. 1.5 pag tatlo. 1.5. So, 1 packs, 2 packs, 1 3, 3 packs, 1 5, 4 packs, 1 6. And it's not
each ha. Di-divide nyo yun sa kung ilan kayo magkakasama. So, diba, it's very affordable. And ito na yung friend ko. Ayan. Sabi ko, wag kami mag-picture ng magkatabi dahil bumukha akong julalay for, for today's video. Anyway, we're all good na. Are you all good na? Okay, tara na kuya. Ma'am, sabi ko nila kung magdi-dinner kayo dito mamaya, mag-ano lang kayo daw, mag-order para pagdating is ready. Okay. Saan po ba dapat yung usual na tour nyo po? Saan nyo po dinadala for dinner? Wala po kayong pinagdadalahan? Sa bayan ma'am, kung gusto nila sa bayan, kasi ang karamihan, accommodation sa bayan lang. So sila na mamili ng kainan sa bayan. Dito kasi pagpabalik natin hapon, so dito lang yung pwede yung kainan. Ah, okay po. Ano, magtingin ka na. Mag-order kayo, pwede na. Sige po. Tsaka bayaran mo na yung 5 pesos mo. So, Beshies, ha? I think yun lang. Ay, kuha pala akong water. Tapos, Beshies pala, ano sasabihin ko? Sasabihin ko lang na may piso wifi sila dito. So, ako, smart yung network na gamit ko. And, may signal ako. Naka-LTE and nakakapag-send ako, nakakapag-video call ako. But Saver na kasi is using Globe. This is not sponsored at all. I'm just being transparent sa inyo nung mga network na gamit namin. So, Saver na kasi Globe yung gamit niya. And sabi niya, hindi siya makapag-send or text. So, meron naman piso wifi dito. So, 5 pesos for an hour. Piso for, I don't know, kayo na. You do the math. Anyway. So, meron din sila din mga food. So, if you wanna order tonight, yan. Paano yung mamaya for dinner dito? Anong oras? Kasi kayo lang daw yung guest one dito. Ah, okay po. Hello. Ay, hindi ko na ma-order ka na ng gusto mo. Sinigang na pork, tsaka rice po. May rice na pa. May kasama na po. Yun pala. Ito yung mga menu nila, Beshies. And si Ate Lalaine. Hi, Ate Lalaine. So, since kami lang daw yung guest dito, ayan, yung mga menu nila. So, if you want to pause and check yung prices. Magkano po? Yung sinigang. 280 po order. Sige. 285 na meron. Then may breakfast. Sigangan po yun, no? Sorry. Sigang pork? Sinigang, Ayan. Yun yung menu nila. First stop natin, Beshies, ay dito sa Tiamban Beach Resort. Let's go! Sayang, Beshies, kasi umuulan. But the weather is hindi ka matatan. So, if gusto niyo pumunta na hindi kayo matatan, December is the key. Pero I think summer talaga. Like, yun yung pinaka-best season or best month. But look, so pretty dito. Beshies, ito pala yung Tablas Island. Ayun yung may araw na yun. That's, wait lang, paano ba to? That's Tablas Island. So, ipo-point ko na lang. There! That's Tablas Island. Next stop natin, Beshies, ay dito sa Bonbon Beach. Woohoo! Let's take a picture. Yan. Wait, tap si Kuya.
Nagpapatila muna kami dito guys sa may waiting shed. This is the Bonbon Beach. Yan, tingnan nyo na lang sa likod ko. If ever na hindi magpakita yung sandbar, ayan siya guys. Very timely pala yung upo ko dito. Kasi ayan, sandbar and all that. So, paano pumunta ng sandbar, kuya? Pwede lakadin? Kailangan yan para matawid ng malaking-malaki ang motor. Para mataas ang tubig. So, hindi na-allow na pumunta ng sandbar kasi makalakas yung parang. Limitado po. Okay, kuya. Yun daw pa. So, let's see kung anong situation ngayon ng WAO. Ito pala, beshies, yung entrance fee dito sa Bonbon Beach. So, meron kaming entrance fee na 60 pesos. And then, sa mga students, and with PWD, senior, ayan. Ito yung entrance fee nyo, 50% off. So, 30 pesos. Tapos, kung gusto nyo maglaro, ayan, may beach volleyball, badminton, and meron din sila mga binibentang drinks and cup noodles. So, ayan, ang ganap sa Bonbon Beach. Tila na, so we can walk. You want? Let's go. I was telling Verna earlier that Romblon made it to my top 5 favorite na beaches dito sa Philippines. Siguro once ma-complete ko na ang 82 provinces, I'll create a separate list yung favorite kong mga dagat, top 5 favorite food, and top 5 favorite provinces. Ano pa ba? Actually, yung tatlong yun lang naman. But if you're gonna ask me, if babalik ako dito, 100% yes. Siguro sa next time, ang hirap kasi kasama ni Mama sa ganito dahil mahiluhin siya sa biyahe. If ever lang na may easiest mode of transportation, I'm sure magugustuhan ni Mama dito. Kasi when I showed her the picture, sabi niya ang ganda, ang linaw at ang linis ng tubig. But, yun. Siguro sasama ko sina Ailey, si Beshong, si Tetel, yung si Verna again, yung group of friends ko na to, we'll go back here. Actually, isa sa mga list namin before was Siquijor. Gusto rin namin bumalik ulit dun kasi we also loved Siquijor kasi day tour lang kami nun when we went there. But anyway, ito yung Bonbon Beach, you guys. Woo! Pretty, pretty. Payong against everything. I have an upcoming travel kasi, beshies. And ang sakit sa balat matan. So, nakapayong ako. And times 4 ng sunblock. I wish I know how to swim para makaligo ako ng todo. But don't get me wrong, that's on my list. Hindi ko man siya nagawa before I turned 30. I promised myself that pagbalik ko after my 30th birthday, I am going to prioritize na mag-private
lesson or swimming lesson. Para hindi na ako lugi sa mga ganito. Alam niyo yun? Pakikita nyo na lang ako. Wait lang! Punta ako sa dulo. Maliligo ako. Ganun siyang level. But anyway, beshi, sobrang ganda talaga dito. I can't believe how peaceful and calm the sea is. Like, sobrang ganda niya. I can't explain. And sabi ko nga, I don't know if I can justify it on this vlog. Like, ang ganda ng dagat. And it's so clear. It's so beautiful. No, tingnan nyo guys. So, this is my POV right now. And, oh my gosh, I can't imagine. And if you ask me, Philippines will always be number one. I'm not gonna be biased, a little lang. Char, medyo biased, but Philippines will always be my number one country in my heart. Because it's so beautiful. Oh my gosh, look beshies. I'll go a little closer sa dagat. Look. Me and my payong against the world. We're now here, Beshi, sa Sunbird Ridge Coffee Shop. So, if gusto niyo tumambay, that may entrance fee. But if you want to order their meals, sabi ni Kuya, free na yung tambay dito. So, open sila 7 a.m. to 7 p.m. Let's see what inside. Ooh, it's going to be overlooking. Ayan siya, guys. Let's go. Look at the view. Benta dito si tita ng mga earrings na siya mismo ang nagawa. Kasi tumira daw siya sa yate for like years. 8 years. 8 years? Ang ganda. So, yung pinagkabalahan niya. Pati daw to. Ito na mga pendant ko. So, ito pa yung ibang mga pendant. And then ito. Ay, ang cute. So cute. Ayan. Magkano dito nag-range tong mga ganito nyo? Ito, 250. Ito pong mga ganitong pendant. 150. 150 daw itong mga ganitong. Cute. Ang cute oh. Ang galing ni tita. Pero Nagawa niya kung gusto parang mo, butterfly. Pwede siyang iterno. Ayan, may katerno. Iyan, ang katerno niya ito. Tapos meron daw mga ganito. Ayan siya. Katerno niya. Diba? Kung gusto. Ganda. Dito po, magkano dito? 250 rin po. Sige, 250 na. 250. Ayan. Sige, tita, titingnan. Beshies, tingnan nyo. Ang cute ng mga birds. Sila nakatambay. Wait lang. Oh my gosh. Siguro. Asawa ko ano siya.
wildlife conservationist. Oh. Yung wife, yung husband niyo po. Wildlife conservationist. Wildlife conservationist. Sa Africa siya nagpunta. Oh, galing. Siya yung nagdala ng hayop sa Africa to the Philippines. Sa Calao. Galing. Kay Marcos time. Ano pong tawag sa mga ganong ibon? Sunbird. Ayun po yung sunbird, kaya po okay. Kaya siya sunbird. Brown sugar pala, beshies. Yung pinakita ko kaninang video, brown sugar daw yun. Kasi yung mga kinakain ng ibon, yung mga nasa nectar din ng mga halaman or plants or flowers. Ang galing, no? Ang ganda ng pagka-color ng ibon kasi yellow. Not being biased, but that's my favorite color. Chari! Ang ganda. Yellow, no? Oo, ang ganda rin to. Si tita, mahilig siyang gumawa nitong mga earrings. So, if pumunta kayo dito sa Sunbird Ridge, pwede kayong mag-avail nito. 250 pesos or depende siguro sa style ng bibilhin yung earrings. And, meron din mga pendant. Ang cute din ng mga pendant, mamare. Ito yung mga pendant, guys. Ipakita ko sa inyo. Yun yung mga earrings. And then, ito yung mga pendant. Pwede ito yung Na pwede yung eterno. Yung pinakita ko kanina. Ayan. Yung pwede yung eterno sa earrings. And this is what we ordered. Ang iced mocha. I recommend this. Na gamitin nyo. Na, ito yung ordering nyo, guys. It's good. Jaja approve. Ito, beshies, ang view sa rooftop nila. So, overlooking. Diyan tayo kanina galing. Yung Bonbon Beach. Nakikita niyo yung may sandbar na area. Ayan. Oh my God, it's so beautiful here. Yan, eto. So, pwede kayong magdala ng coffee dito. Tambay kayo. Especially during the sunset. Oh my gosh. Shout out sa manager ko before, si Sir Elro. Actually, he recommended me Romblon so many times. And he's been here many times na rin. I think, I'm not sure if 2 or 3 times na siya nakabalik ng Romblon. And I can't blame him. Oh my gosh. I would go back here a lot of times if I could. Kasi sobrang ganda talaga niya. But sabi ko nga, I'm definitely going back here once marunong na ako lumangoy para masulit ko siya yung island hopping. Anyway, it's just so chill. Alam niyo yun. Pero feeling ko pag babalik ako dito, Mare, I don't want bumalik ng summer. Kasi maraming tao. Gusto ko yung, yung itong month na to. Although may days na umuulan. But if I stay here for like a week, oh my God, sulit. Kasi ang tahimik lang, wala masyadong turista. I'm not saying that, alam niyo yun, I'm not saying anything negative about it. Of course, I would appreciate if mas madaming tourist dito na pumunta kasi syempre for the business din ng mga tour guide at saka para makita nyo talaga yung ganda ng Romblon, diba? But ako lang siguro on the other hand, I would go back here na hindi masyadong peak season kasi mas enjoy or mas masusulit nyo yung beauty of Romblon. It's so beautiful. I'm not sure if you could see this, but highly recommended to those who travel in group. This app called Splitwise. Ayan, yung Splitwise na yan. That's really, really recommended kasi super dali. Instead na mag-calculate kayo manually, yan, nakikita nyo dyan yung mga gastos, kung magkano yung kulang sa inyo and all. So, diba? So nice. Hindi na kayo mahirapan mag-math pa dyan. And this was suggested by Verna. So, matagal na namin siyang ginagamit. Especially we travel in group talaga. So, we use this nung sa mga travel namin sa Mindanao. Even yung mga simpleng magka-coffee shop kami and we pay for drinks and then this and that. Tapos, marami pa kaming activities within the day. So, yun. This is really highly recommended.
sa mga travel. Ginagamit nga rin namin to kapag magbo-badminton kami. Dito rin kami naglo-log ng mga bills kapag shuttlecock, yung raketa, yung court. So, diba? It's very convenient, you guys. Nakalagay dito kung magkano yung kulang sa'yo, magkano yung kulang mo sa friend mo. Diba? Tapos, kapag paid ka na, just click on settle. Tapos, zero na siya. So, it's so nice. Diba? Hindi tayo parang mahirapan sa buhay. Hindi porket tayo. Take it easy lang. Hindi tayo para magpa-stress over computation ng mga ganitong bagay. And one thing I love about, traveling with this group of friends, yung high school friends ko, although, to tell you honestly, sila lang man talaga rin ang madalas kong kasama na mag-travel, even in the past, is halimbawa, siya magbayad ng una, and then this and that. Tapos sa huli na yung computation. So, halimbawa, medyo malaki na yung nagastos ko. Sabi ko, okay, iba naman yung magsa-shoulder. Tapos, makikita mo na lang break-even na kayo by the end of your trip. So, never kami nagkaroon ng issue with the gastos. So far, no? With all our entire travels. If you watch our travel vlog, we've been to Siquijor, Dumaguete, saan pa tayo nagpunta? Sa Bukidnon, ano ba? Camiguin, madami pa. And, nag-coffee shop na rin kami, na magkakasama kami. Never in our entire friendship, we had an issue with money talaga. And I think that's the beauty of having genuine and real friends. Kasi alam mo yun, hindi ka nila i-judge if you owe something and you pay for this like a month or so. Yung ganun lang, alam mo yun, para kami sariling kapatid and you treat them as your own family. Yun naman, that's why I'm very blessed with friends. Kaya talagang nagtaksil talaga sa akin yung friends ko, talagang ligwak talaga siya sa buhay ko. Charis, if you're watching this vlog, if you're watching this vlog, you know who you are. Charot lang. Gumawa ng chismis. But yun, as I was saying, parang nose niya yun. But anyway, as I was saying, yun naman yung beauty of having real friends. Yung never ka magkakaroon ng issues with a lot of things. We never really talk back or bad about each other. Of course, we have differences and that's normal, but we don't treat it as something negative towards each other. So, that's the kind of friendship we have. We still love each other no matter what. And I wish Tetel, Eli, and Bishong are here. They would love it here. Sobrang chill. Very, very, very chill travel. Next stop is Puersa. San Andres. Puersa, San Andres. Tingnan nyo guys. Ayan. Here. Ano ulit yung meron dito, kuya? Ito yung kampo ng mga sundalong Kastila. Oh, kampo daw to ng mga sundalong Kastila before. Okay, I turned on the mic para mas madinig niyo ako ng clear. Look guys. Comment down below if you're enjoying my vlog. And don't forget to hit like, guys. Like.
Made of coral stone daw to, guys. Ito na lang ang kanon na natitira dito. Oh, may canyon. Oh my gosh. Is over 400 years old. Over 400 years old. Ayan yung canyon. Oh my God, nakakatakot. Nakakatakot siya. Over 400 years old na daw siya, guys. Tama si Father Agustin. Si Father. Yung pare na naging sundalo ko sila. Mm. Is 1599, 1660 until now. Father Agustin de San Pedro. Sabi, he was born in Braganza, Portugal in 1599. He studied grammar and rhetoric in his birthplace, and afterwards philosophy, theology in the famous University of Salamanca. He entered in the Agustian Recollect convent in Valladolid, ano yun? And later in 1619 professed his vows. He arrived in Manila in 1623. Immediately after his arrival, he was assigned in Mindanao. Oh, okay. He was elected prior of Cagayan. He held the seat for 9 years more when he was elected to the same post in the succeeding chapter of 1629, 1632, and 1635. He became prior of Butuan in 1638. While in Mindanao, he had a war with Sultan Kudarat and was victorious. The provincial chapter of 1644 and 1647 destined Father Agustin to be transferred in Romblon. Oh, 1644 siya napunta dito. Romblon was an open prey to the marauders. Marauders. Upon his arrival, he built the San Jose Cathedral and the two bulwarks, the twin fort of Romblon town, Fuerza saan? Okay, ito pa yung Fuerza. Fuerza, akala ko Puersa. San Andres and Fuerza Santiago. These two, Yung may tower na yan. ayun daw yun. Tower na to. Yan ang Puerto Santiago. Pero wala na Okay. yan. Hindi na napabayaan, so nawala na. Okay. Nasira na siya. Nag-pull down na lang siya. Okay. These two bulwarks protected the town from the marauders. With his training of the natives of the town in military armaments and instilling in them the courage and not to panic in the face of war, Romblon came out victorious against Moro marauders. He also built the parish of San Nicolas de Tolentino Church, convent, and fort in Banton overlooking the sea. He died in Romblon in 1660 and was buried in the church he himself built. Oh, saan church yun, kuya? Sa baba, ma'am. Oh, Pupunta natin. Yes, oh ma'am. my gosh. Kasi ano niya yan. Grabe. Pwede pumasok sa loob. Pwede po. Tara nga, kuya. Pangalan niya. Okay. This is what it looks like inside. Oh, MG, guys. Ganun lang kalaki ang kampo nun. Oh my God. Liit lang ano. Liit lang niya. Ito na yun. Tapos dyan lang. Yes. Akit sa taas. Lahat yan, paikot ng Pwede ba umakit? Pwede makit? Pwede. Tara, tayo. Ingat lang po, ma'am. Grabe yung steps niya. Parang, Ito, gawa talaga nilang hagdan na ito. May kikit. yung step niya, guys, is Taas. sobrang taas and sobrang kitid. Baba pa. So, tukod siguro. Okay, ma'am. This way. Pwede yung pumunta doon. Sa viewing view. Okay. Grabe, besh, inakit ko na hagdan, oh. Wait lang. Nasaan na ba? Grabe yung steps niya. Pang mga long-legged. Wow! You guys. Ito yung makikita nyo sa taas. Ito siya. All in all. Yan. Siguro dito sila nagtatago pag may babarilin sila or what. Saan parating ang kalaban? Nakikita nila. Oh. Grabe, no? Yeah. Lahat yan parang may mga corner. Para silang merong akyata na ganyan. Ano yan? Mga baril yan sa butas-butas. Oh, yung mga nasa butas na ganyan, guys. Yan. Baril yung nilalagay dyan. Dapat lamang.
so crazy how this was preserved. I'm so glad they did. Sabi ni Kuya na preserve lang daw to around 2011. And super worth it kasi imagine, this place is 400 years old. And grabe yung steps. Alam mo talagang long-legged yung mga Spanish. Very long-legged. Hirap na hirap ako pag-akyat dyan kasi parang mga, ang taas niya. Like, look. Mas mahaba pa yung my Crocs versus the length. Yung haba ng kalis na mga Spanish. Oh, may nakatalsik na shuttlecock. But anyway, so beautiful. It's a beautiful and historical place here in Romblon. And imagine these beshies. This is made out of corals. Corals beshies. Imagine kung gaano siya katibay. And may mare. Uy, maganda dyan, mare. Akin na. And this is the Romblon marker. Welcome to my 45th Philippine province, ang Romblon, marble capital of the Philippines. I love it here, beshies, sa lugar na to. Sobrang ganda. So, beshies, itong Romblon marker, this is actually in front of the port lang. But yung dating talaga kasi ng port dito, or dating ng barko dito, is around 2 a.m. Sabi nga ni ate, dun sa may Sunbird Ridge, sayang if medyo morning sana dumating yung barko, at least makakapag-picture na kayo dito paglabas ng port. Kaya lang kasi, yun nga, hanggang 2 a.m. talaga yung dating ng barko. 4 p.m. talaga siya umaalis ng Batangas Port. But anyway, I'm so happy we made it here in my 45th na, guys. Nakaka-45 na tayong provinces sa Philippines. So I'm so happy. Oh my gosh. So, katapat lang ng Romblon marker, yung souvenir shop. Ito, guys. Ang mga souvenir shop. Oh. Po? 25 po. Ang cute, oh. Cute. Ano? Ano yan, Mare? Gusto niyo ba? Guys, akala namin kung ano to. It's something that we don't usually see. Charis. Oh, cute. Magkano kayo sa mortar and pestle? Ito malaki. Magkano yung ganito, kuya? Yung gantong, yung pangalawa po? Diba? Up. So, ito yung straight na to, guys. Itong corner na to, it's going to be the shopping center. Hi po, Nay. Magkano dito sa 150 po. Dito sa ganito, mortar and pestle. Ayan, guys, so. Dito po, no? 150 po. May discount pa sa'yo, 140 na lang. Okay po. Ikot pa tayo, Mare. Thank you po. Ikot-ikot lang tayo, guys. Hanggang sa mahanap ang dawan. Oh, ang dami pa, oh. My gosh, ang dami nilang mga mortar and pestle na ganito na souvenir. Good luck na lang talaga sa pagbibit-bit. Oh, meron din ako nito. Look, guys, ito. Meron yung ganito. Ito yung ilalagyan ko ng camera right now. Nakabili na kami ng souvenir, but beshes, look, oh, sobrang cute ng itlog. Wait lang. Ako papakita sa inyo. Ayan. Sobrang cute. Ang cute. And it's all pure marble. Sobrang cute. Sobrang cute, guys. Actually, cute yung mga bracelet. And then this heart necklace. Oh, so cute. Actually, marami pa rin dito. Mari, dito lang ako sa kabila, ha? Okay. Let's check. Oh, sobrang cute din. Hello po. Actually, dito, beshi sa area na to, pare-pareho lang din yung mga binibenta nila na souvenirs. So, yung mortar and pestle talaga, that's very famous dito kasi nga, pure marble talaga siya. So, would take years bago nyo siya masira. Yung mga t-shirt din sa kabila.
Ayan. Actually, ang dami. Paikot siya, beshies, yung mga stores na to. Iniwan ko lang kasi yung payong ko, kaya hindi ako makapag libot talaga. Ay, laki ko. Panood din natin sila habang gumagawa ng souvenir. Pwede po mag-video. Thanks, kuya. Lulo, sir. Lalaki, babae. Lalaki. Ayan, so if gusto nyo magpa-customize, magpapalagay kayo ng name for souvenir. Ayan. Oh, yung galit-galit na naman ito si Mary mo, ah. Maganda pa mas ko, ah. Kasi sobrang weird ng weather ngayon kasi kanina maambon, ngayon maaraw naman. Like literally 2 minutes ago, sobrang ambon, ngayon maaraw. So may mga bag din, t-shirt, ganyan. Ayan, sobrang dami ng mga souvenirs that you can buy here. Ang cute ng mga mug. Ayan o, sobrang cute. Sobrang cute ng mug kasi it's really, ang ganda niya. Oh my gosh. Ang ganda niya. I can't believe it. Magkano kaya yung gano'n, no? Let's ask. Magkano yung... Ang ganda ng mug. Oh my gosh. Look. Sobrang... Hindi pa ako nakakita ng ganitong klase ng mug. Ang ganda. Beshi, heads up. Medyo maingay. But ito yung pagawaan ng marble. Tingnan nyo, guys. Beshies, ang amazing how it's made. Look, oh. Grabe. Grabe yung effort, yung lahat-lahat. Tapos, yung finished product nila, ito. Kung bibili ka ng tiles or anything. Kailangan sa kabilang bisa ni boss. Magkano raw to, kuya? Grabe, no? Oh my gosh, hello, kitty. Parang gusto kong marble yung sahig namin. Grabe. The effort, everything. Kung paano siya ginawa. It's just so amazing for me. And sa totoo lang, beses, mahirap yung trabaho na to, ha? Kasi, imagine nyo yung usok na yun. As in, nalalangkap nila yun the entire day. Kaya, grabe yung effort. Ang hirap niyang gawin. So, kapag mahal talaga siya, I think it's really worth the price. From the beginning na ginawa siya, yung effort, yung usok, oh my gosh! And manual labor talaga siya. Oh my God! Mailang oh my God kaya sa vlog na to. Nakakaloka. Anyway. Ito guys, yung finished product. Kapag nagpagawa ka, grabe. Pure marble and handmade. Ay, grabe, ang laki oh. Oh my God, imagine kung paano nila ginawa yan. How long it takes para makomplete yan. Ang buong. Grabe, no? Ang galing nila. Sobrang amazing yung paggagawa, beshies, ng mga na-order na raw to. Sabi ni Kuya, ito mga to, na-order na yan. So, oh my God. Ang ganda. Oh. So, marble yan. Dito kinukuha yung marble, Kuya? Oo, yung iba, dito. Dito kinukuha yung ibang marble, beshies. Oh my God.
dami ng kuwari dito. Ito lang yung Ang dami ito ng... yung pinakamarmol? kasi kalimitan. Ayan po yan. Siya mga marmol yun. Ano to? Ube? Ano po ito? Ube? Nasa loob. So we're back dito sa Talipasak Beach Resort. It was a really fun day tour. Hindi namin matansya yung weather, uulan, aaraw. But to me, it's really worth it. Dami namin napuntahan. And we were really amazed on how yung nagawa yung marble. I had so much fun. Highly recommended si Kuya Orly. Again, yung contact details niya, pinakita ko earlier. Screenshot nyo na lang siya. Kuya Orly, thank you so much. Salamat din po sa inyo mga ma'am. Yes. So, ikaw, Mari, did you enjoy? Yeah, super. Diba? Amazing. Super amazing. Ayun nga. Actually, ako, that's what I would say, na sobrang ganda ng Pilipinas. Oh my gosh, before you appreciate yung ibang countries, you have to travel the Philippines first. Kasi, oh my God, sobrang ganda. Anyway, magbabayad tayo kay Kuya. And this wallet was given to me by the love of my life. Charing. Siya, oh. Today naman, this is not yet the end of the vlog kasi tatambay pa kami dito sa may beach. Maybe around 4:30. It's 3 p.m. right now. So, mamaya 4:30, lalagay ko na yung banig ko. Okay, yung banig. Tama kuya? 1-3. Anyway, thanks Kuya Orly for today. Wait lang kuya. Magbabay ka na sa vlog. Bye-bye. Thank you. Thanks kuya. Sa ano na lang po? Sa pagbalik na lang namin. Sabado na gabi. Pa. Message mo lang ako kung anong oras. Sige po. Kung sabayan kayo maghapunan, sa inyo po. Okay kuya. Sundo kayo ng mga 5 or 5:30. Kuya, anong oras ba nagsasara yung mga shops? Super kind ni Kuya Orly. Anyway, sobrang araw pa. Tingnan nyo guys, so maaraw pa siya. Hindi pa kami pwede maligo. So, later naman, tatambay kami dito. Gusto mo mag-iwan tayo ng gamit sa taas and then balik tayo dito para mas sulit yung piso wifi mo and then we get water na. Yes. Okay. Ito, kinuha ko lang yung gamit mo. Ay, oo nga pala. Thank you so much. Thank you so much. Akin naman itong hindi nabuksan. Okay. Okay. Ito pala yung free naming bato. Baka maging Darna na kami, beshies. The graba. Magiging Darna kami after this tour. Anyway, that's it for today's vlog. Hope you guys enjoyed. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. Ang link ay nasa description down below. Stay safe and stay happy sa inyo at sa inyo ang buong family. God bless us all. And see you on my next vlog. Bye! Bye, Mare! Bye!